Kung isa ka sa nakakita ng Death Star na winasak ang Alderaan at naisip mong, sana meron din tayo niyan sa totoong buhay, masuwerte ka. Ang United Kingdom ay gumugol ng maraming oras sa pagdevelop ng isang laser na sandata. At sa loob lamang ng ilang taon, makikita natin ito sa aksyon sa unang pagkakataon. Ang Dragonfire ay laser-directed energy weapon na malayo pa sa kakayahang gawing alikabok ang mga planeta. Walang nakakagulat doon, pero napatunayan nitong kayang sirain ang mga drone at missile sa maraming field test. Kapag nalampasan natin ang astig na dating ng laser weapon at sinuri ito ng mas malalim, maaaring magdulot ang Dragonfire system ng revolusyon sa pakikidigma. Inaalis ang focus sa tradisyonal na sandatang may bala at pinapalitan ng mas tipid at murang sandata. Binabago nito ang takbo ng digmaan, pabor sa may-ari ng pinakamatipid na sistema ng sandata. Paano gumagana ang mga sandatang laser-directed energy? Sige, bago natin talakayin ang disenyo ng Dragonfire, na maganda talaga ang pangalan. Tingnan natin ang laser-directed energy ng mga sandata at paano ito gumagana. Gaya ng pangalan, gumagamit ito ng laser. Oo, tama, para makapinsala o bulagin ang optical at guiding system ng mga sandata ng kalaban tulad ng drone at eroplano. Bagamat maaaring itutok sa tao ang teknolohiyang ito, hindi ito bago. May mga sandatang gumagamit ng directed energy na umiiral na mula pa noong ika-20 siglo o mas maaga, gaya ng maalamat na heat ray ni Archimedes, na unang nabanggit na directed energy weapon sa kasaysayan. Bagamat madalas kinukwestiyon ang katotohanan, ayon sa kwento, gumawa si Archimedes ng sistema ng salamin noong sinakop ng mga Romano ang Syracuse at ginamit ito para ituon ang araw at sunugin ang mga barko ng Romano. Halos imposible ito mangyari dahil kailangan hindi gumalaw ang mga barko ng 10 minuto. Kailangan din malinaw ang langit para gumana ang sandata, pero tama ang teorya. Nagsagawa rin ng sariling pananaliksik ang mga Nazi dito. Gumawa sila ng sonic cannon na nagpapagalaw ng buto sa gitnang tainga gamit ang malakas na tunog na nagdudulot ng hilo at pagsusuka. Sa digmaan sa Iraq, gumamit ang tropang Amerikano ng high-power microwaves para sirain ang elektronikong kagamitan ng mga Iraqi. Parang microwave na pang popcorn, pero mas malakas. Ang ideya ng paggamit ng enerhiya imbes na bala para pahinain ang teknolohiya at sasakyan ng kalaban o kahit tapusin ang mga tropa ay matagal ng buhay na buhay. Pero mukhang sa ika-21 siglo natin talaga makikita itong maisakatuparan. Na, kapag inisip mo, dapat ay magdulot ng takot kaysa hype, hindi ba? Ang Dragonfire ay pangunahing gagamitin laban sa mga drone, misil at mga projectile gaya ng mortar at mas malalaking bala ng artilleriya. Maaari nating itong tawaging sistema ng depensa sa himpapawid. Bagamat hindi pa ito pinal, dahil hindi pa natin alam ang eksaktong kakayahan at potensyal na aplikasyon nito, hanggat hindi pa ito inilalantad at nagagamit sa labanan. Maraming pagtatangka sa sandatang laser noon at ang mga matagumpay gaya ng Dragonfire system ay gumamit ng fiber laser technology. At saka nga pala, papasok na tayo sa medyo mataas na antas ng pisika, kaya ihanda nyo na ang inyong mga isip. Bawat laser na sa totoo lang ay liwanag lang ay nangangailangan ng medium para gumana at ang mga fiber laser ay gumagamit ng optical fiber na napakanipis na hibla ng salamin. May kasamang rare earth elements gaya ng erbium, neodymium, thulium at iba pang kemikal. Nakita mo sa periodic table sa school at akala mo imbento lang ang mga salitang iyon. Ang mga elementong ito ay natural na optical amplifiers. Ibig sabihin, pinapalakas nila ang optical signal nang hindi na kailangang i-convert muna ito sa electrical signal. Ang optic fiber ay napakahalagang bahagi ng disenyo ng weaponized laser dahil sa ilang mga dahilan. Una sa lahat, ang optic fiber ay medyo flexible, kaya mas matibay ito at hindi agad nasisira o napupudpod. Mas mataas din ang output power nila kaysa ibang laser mediums, kayang magdala ng libu-libong kilowatts nang walang aberya. Dahil sa mataas na surface-to-volume ratio ng fiber, mabilis itong lumamig at hindi madaling mag-overheat. Sa huli, optic fibers ang pinakamainam para sa laser weapon dahil mahusay ito sa thermal lensing. Isa ito sa dalawang pangunahing hadlang para magkaroon tayo ng super laser ng Death Star sa totoong buhay. Nakakainis. Ang thermal lensing ay pagbuo ng thermal lens sa medium, tulad ng salamin. Nangyayari ito kapag ang salamin ay sumisipsip ng radyasyon na nagdudulot ng sobrang init. Ang bagong nabuo na lente ay may sarili nitong kakayahan sa pag-focus, lalo nitong pinapalihis ang liwanag at, sa madaling salita, naaapektuhan nito ang paraan kung paano dapat i-focus ng medium ang laser. Dahil pagdating sa mga laser, kahit ang pinakamaliit na bahagyang uka
ay maaaring magpagulo sa buong sistema. Ang high-performance laser ay napaka-eksaktong sistema na hindi pwedeng magkamali kahit isang picometer. Ang optical fiber ay gumagabay ng enerhiya sa isang direksyon, pinapaliit ang diffraction, at dahil sa natural nitong katangian, napakaganda nito. Pinapaliit ang thermal distortion, kaya nababawasan ang thermal lensing. Ito ay isa lang sa dalawang malaking problema ng sandatang laser. Ang isa pa ay thermal blooming. Ang thermal lensing at blooming ay halos magkaparehong proseso, ngunit ang blooming ay nangyayari sa labas ng medium ng laser. Ibig sabihin, pagkatapos lumabas ng sinag mula sa optic fiber. Nagkakaroon ng blooming kapag napakataas ng energy density ng laser, halos 1 megajoule kada cubic centimeter, para mailarawan kung gaano kalaki at di ka panipaniwala ang dami ng enerhiya sa maliit na espasyo. Isipin mo na lang kung kaya mong paliitin ang isang adultong lalaking balyena na may timbang na humigit kumulang 33 tonelada hanggang sa kasing laki lang ng isang pirasong asukal. Isipin mong ihahagis mo ang balyena sa ere sa 100 milya kada oras. Binabati kita, napakalakas mong salamangkero. Mas mahalaga rito, ito ang ibig sabihin ng megajoule kada kubikong sentimetro kapag ganoon karaming enerhiya ng laser ang siksik sa maliit na espasyo. Ang ionization, ang proseso ng pagkuha o pagkawala ng elektron, ay nagsisimula sa mismong paligid ng kubikong sentimetrong iyon at nagsisimula ng bumuo ng plasma ang plasma kung sakaling kailangan mo. Paalala, ito ang bumubuo sa mga bituin gaya ng araw natin. Kapag naganap ang prosesong ito, nawawala sa focus ang laser at sa halip na ituon ang enerhiya sa isang sinag, ikinakalat ito sa paligid na hangin. Kung walang focus ang sinag, hindi ito epektibo at di kayang pabagsakin ang drone o kalabang misil. Ito ang naging pinakamalaking problema sa mga sandatang laser nitong mga dekada. Mas makapal ang hangin tuwing may ulan, niyebe, smog, alikabok, usok o hamog, kaya mas madalas ang thermal blooming. Kung malutas mo ang dalawang problemang ito, gaya ng ginawa ng mga nagdisenyo ng Dragonfire, magkakaroon ka ng laser na kayang pabagsakin halos kahit ano. Ang Dragonfire system ay unang ipinakilala noong 2017 sa London at dinisenyo ng grupo ng mga tagagawa ng armas at depensa. Ang MDBA United Kingdom ay kumpanyang gumagawa ng mga misil. Ang BAE Systems ay nangungunang defense tech company na gumagawa sa F-35 Eurofighter Typhoon at iba pa ang eroplano. Ang Kinetico ang leader sa advanced control system ng lahat ng uri ng sandata. Ang Leonardo ay kasali sa napakaraming proyekto ng eroplano at drone, kaya kailangan pa ng hiwalay na video para mailista lahat. Ang ARC ay nangungunang project manager sa depensa. Ano ang eksaktong detalye ng Dragonfire? Classified ang mga ito, pero ito ang alam natin ngayon. Ang laser ay ginawa para protektahan ang lupa at dagat laban sa mga banta sa himpapawid gaya ng drone at mortar, at matagumpay itong nasubukan. Ang sistema mismo ay nakakabit sa isang turret kasama ang mga targeting system nito, kung saan ang laser ay pinapagana gamit ang 2 dosenang mga glass fiber. Ang targeting system ay hiwalay sa pangunahing laser na siyang nagpapaputok. Binubuo ito ng electro-optical camera at low-power laser na ang gamit ay pagsubaybay sa target. Sinasabing 50 kilowatt ang Dragonfire, pero dapat maging maingat sa pagtanggap nito. Dahil tuwing sinasabi ng militar na ang maximum na abot ng isang sandata ay X, o ang pinakamabilis na bilis ng isang eroplano ay Y, siguradong mas mataas pa ang X at Y kaysa sa opisyal na inilalabas. Ginagawa ito ng karamihan sa militar sa mundo dahil hindi dapat malaman ng kalaban ang tunay na kakayahan ng depensa. Pareho rin sa Dragonfire, malamang lagpas 50 kilowatts ito at dahil sa disenyo nitong palakasin pa, sigurado ring tataas ang lakas nito. Hindi lang ito haka-haka. Isang opisyal na press release mula sa gobyerno ng United Kingdom ang partikular na nagbibigay ng kredito sa Kineticube bilang kumpanyang nasa likod ng Phase Combined Laser. Ayon sa kanila, kayang makabuo ng 50 kilowatts ng kapangyarihan na maaari pang tumaas sa hinaharap. Napakalakas na ito. Kaya nitong magbigay ng kuryente sa halos 10 karaniwang tahanan sa Amerika nang hindi nangangamba sa brownout. Para makuha ang enerhiya para sa Dragonfire, lumapit ang mga designer sa Flywheel Energy Storage System, isang United Kingdom at United States of America innovation na kasalukuyang dinidevelop. Gumagana ang energy storage system sa pag-ikot ng rotor na nag-iimbak ng enerhiya bilang rotational energy. Pinatutunayan na naman nito na ang lahat ng pag-unlad sa engineering ay laging nauuwi sa dalawang bagay: paghahanap ng mas epesyenteng paraan ng pagpapakulo ng tubig at paggamit ng rotational energy. Karaniwang ginagamit ang flywheel sa transmission ng kotse para mag-imbak at magbalik ng rotational energy kapag hindi naka-engage ang clutch. Kapag nagpalit ka ng gear,
Ang problema sa tradisyonal na flywheel systems ay may kaakibat itong kompromiso. Magaling silang mag-imbak ng enerhiya, pero sobrang bigat at malaki. Ang ilang rotor ay umaabot sa 200 tonelada. Tulad ng inaasahan, pipiliin ng Navy ang mas maliit na solusyon para mabawasan ang bigat sa ibang bahagi ng mga barkong may Dragonfire. Bagay ang flywheel energy storage system dahil gumagamit ito ng magaang na flywheels. Mabilis umikot ang flywheel, bumabagal konti pag naglalabas ng enerhiya at muling bumibilis pag nadadagdagan ng enerhiya. Hindi yon. Si Andrew Tates, inhinyero mula sa Defense Science and Technology Laboratories, ang nagsabi niyan. Ang flywheel system na ito ay dinevelop ng Williams Formula 1 team at matapos ang pagsusuri ng United States at United Kingdom, kinilalang mahusay na solusyon. Dahil napakamura, magaan, at marahil mas mahalaga, naiisip kong baka dapat mag-focus na lang ang Williams sa karerang sasakyan. Kinakailangan nitong maisama ang energy system ng Dragonfire sa barkong kinalalagyan nito. Mahalagang bahagi rin ng Dragonfire ang command at control system pati effector management system. Sa militar, ang effector ay sistemang kayang baguhin ang estado ng target. Halimbawa, may ilang drone na dinisenyo na ang tanging layunin ay pukawin ang reaksyon ng air defenses upang mapilitang magpakita ang mga anti-air batteries. Detection effectors ang mga drone na ito para sa Dragonfire. Ang Integrated Effector Management System ang magdedesisyon kung paano maapektuhan, matukoy, mapigilan, mapahinto o masira ng laser ang target. Napakahalaga ng sistemang ito dahil hindi mo naman kailangang gumamit ng maso sa lamok. Sa huli, ipinapakita ng glass fiber setup na ang ilaw ay daraan sa 2 dosenang glass fibers bilang magkakahiwalay na laser beams. Matalinong paraan ito para maresolba ang issue ng thermal blooming na napag-usapan natin kanina. Gayunpaman, ang 10 maliliit na laser beams ay magkakaroon ng mas mahinang epekto sa target kumpara sa isang malakas na beam. May paraan na ang mga inhinyero para pagsamahin ang mga beam, pero lihim pa rin ang eksaktong proseso. Isa pang lihim ay ang Israeli Iron Beam System na gumagamit ng halos kaparehong teknolohiya. Sa halip na ituon ang lahat ng lakas nito sa isang sinag lang, ang Iron Beam ay nagpapalabas ng daan-daang maliliit na sinag, na kasing laki lang ng isang barya. Ang mga mas maliliit na sinag na ito ay mas kaunti ang nararanasang distortion bawat isa. At kapag tumama ang isang sinag sa target na natutukoy gamit ang Integrated Target Detection at Tracking System ng laser, lahat ng iba pang sinag ay magtutuon din sa parehong lugar hanggang sa masira ang target. Makikita ang parehong pilosopiya sa AN-CQ-3 Laser Weapon System ng United States Navy o LOS, na gumagamit ng 6 na pinagsamang laser na sabay-sabay tumatama sa target imbes na ituon ang lahat ng enerhiya sa isang sinag. Bilang short-range defense laban sa drone at bangka, tila pareho rin ang paraan ng Dragonfire sa paggamit ng lakas sa dami. Ang unang pagsubok ay plano noong 2018 at ang demo ng Mage ay itinakda sa 2019. Pero dumating itong maliit na bagay na tinatawag na COVID at parang tumigil ang mundo. Kaya naantala ang mga pagsubok hanggang 2022. Pagkatapos, napatunayan ng Dragonfire na kaya nitong subaybayan ang mga target sa himpapawid at dagat ng may kamanghamanghang katumpakan. Sunod, isinagawa ang hiwa-hiwalay na pagsubok para sa pagpapaputok ng high-power laser. Sa mga pagsubok sa depensa ng himpapawid noong 2024, kailangang tamaan ng Dragonfire ang target na kasing laki ng aba-isa na barya. 23 mm o halos 1 pulgada ang diametro mula 1 kilometro ang layo. Classified ang eksaktong katumpakan ng Dragonfire pero matagumpay nitong nalampasan ang pagsusulit. Ang pagsubok noong 2022 sa Legendary Port at 34 na kilometro ang layo ay nagbigay ng mas malinaw na ideya sa kakayahan ng Dragonfire. Ang mga pinaputukan nito ay drone at metal na plato na kagaya ng gamit sa katawan ng barko. Sinubukan din ito laban sa mga mortar round at drone na naging epektibo para sa gamit militar. Dahil maganda ang resulta ng mga pagsubok, pinabilis ng kagawaran ng tanggulan ang pagdevelop at deploy ng Dragonfire, dinagdagan ang pondo at inusog ang delivery mula 2032 sa 2027. Gayun din, sa halip na gumawa lang ng isang sistema at pagkatapos ay magdesisyon tungkol sa karagdagang pagdevelop base sa resulta ng sistemang iyon sa aktwal na operasyon. Naglaan ang kagawaran ng karagdagang pondo para makapagdevelop ng 3 pang Dragonfire na sistema ng sabay-sabay. Ang Kineticube, isang kilalang system developer, ay nakipagtulungan sa Australia para gumawa ng katulad na sistema.
Ipinapahiwatig nito na matagumpay ang Dragonfire at pinatutunayan nito ang patuloy na interes mula sa mga kaalyadong bansa. Nananatili ang tanong kung paano gagamitin ng United Kingdom ang sistema at paano naaapektuhan ng laser weapon system ang larangan ng labanan. Plano nilang ikabit ang Dragonfire at iba pang katulad na sistema na maaaring paunlarin pa sa hinaharap sa mga barkong pandigma ng Royal Navy, partikular sa isang Type 23 frigate, ang mga armored vehicle ng hukbo gaya ng Wolfhounds at fighter aircraft ng Air Force tulad ng Tempest, isang ika-6 na henerasyong sasakyang panghimpapawid na di pa natin makikita sa susunod na dekada. Sa dagat, lupa at himpapawid, ang Dragonfire ay sandatang pandepensa lang, hindi pan-atake. Sa frigate, gagamitin ang laser kasabay ng missile at projectile systems para protektahan ang barko. Malabong mapalitan ng Dragonfire ang mga tradisyonal na projectile na sandata dahil sa ilang dahilan. Una sa lahat, ang mga weaponized na laser ay wala pa ring kakayahan na agad-agad sirain ang isang target. Oo, ang isang laser na may napakalakas na kapangyarihan ay kayang magsindi ng papel o sirain ang isang maliit na drone matapos lamang ang isang milisigundong pagkakadikit. Pero paano kung isang misil o isang military-grade na drone ang inilunsad papunta sa frigate? Dapat tuloy-tuloy ang pagtutok ng laser ng ilang segundo para masunog at mapawalang bisa ang metalikong baluti. Mahalagang tandaan na ang teknolohiya ng digmaan ay laging umuunlad bilang tugon sa kalaban. Kadalasan, ang mga drone at misil ay pinapahiran ng heat-resistant bago ilunsad mula sa sasakyang dagat na may heat-based na sandata. Dagdag pa, kung usok, hamog o kemikal ang ginamit ng kalaban para mabawasan ang banta ng laser, mas matagal bago tamaan ang target. Sa aspetong ito, mas may kalamangan ang tradisyonal na sandatang may bala. Bagamat maaari silang maapektuhan ng atmosfera, hindi sila madaling tamaan nito. Kung paputukan mo ng misil ang drone at tamaan ito, masisira pa rin kahit umuulan o maulap. Isa pang dahilan kung bakit hindi papalitan ng Dragonfire ang tradisyonal na depensa ay ang abot nito. Karaniwang tuntunin sa laser weapons. Kung wala sa visual range ang kalabang misil, hindi ito mapabagsak. Muli, ito ay problemang wala sa mga lumang interceptor missiles. Kapag na-detect ng depensa ng barko ang drone, pwede itong magpalipad ng misil para sirain ang drone kahit hindi pa ito nakikita. Dahil dito, hindi mo rin gagamitin ang Dragonfire para sirain ang paparating na Intercontinental Ballistic Missile. Malabo namang lumipad ng mababa ang Intercontinental Ballistic Missile para abutin ng Dragonfire, pero kahit mangyari iyon, kapag pinasabog mo ang paparating na Intercontinental Ballistic Missile, dapat malayo ito sa lugar na iyong pinoprotektahan. Dahil dito, maraming nagde-develop ngayon ng laser system na kayang pabagsakin ang mga target sa daan-daang kilometro. Hindi lang para sa Intercontinental Ballistic Missile, pati rin sa eroplano at low-orbit satellite. Ang Dragonfire, gayunpaman, ay hindi dinisenyo para sa layuning ito. May dalawang malaking kalamangan ang mga sandatang laser kaysa sa projectile systems. Una ay ang presyo. Sabi ng kagawaran ng tanggulang pambansa, hindi tataas sa 1 libra kada segundo ang gastos sa pagpapaputok ng Dragonfire. At dahil kailangan nitong manatili sa target ng mga 10 segundo para mapabagsak ang isang drone, ang pagpabagsak ng drone ay hindi aabot ng higit sa 10 ang gastos. Sa parehong halaga, makakabili ka na ng burger sa York o 100 square millimeters ng isang apartment sa London. Ang mga misil sa Sea Scepter missile system ng Type 23 frigate ay nagkakahalaga ng 2 milyon bawat isa, 200,000 beses na mas mahal. Oo, may mga kondisyon sa paggamit ng Dragonfire. Mas mura ang sistema kaysa tradisyonal na defense system, kaya maaaring sulit ito sa panganib at presyo. Kung gagamitin ito laban sa mga Shahad drone ng Iran, nagawa rin ng Russia, magiging mas epesyente ito sa ekonomiya. Ang paggawa ng Shahad drone ay nasa 10,000-50,000, ngunit kayang pabagsakin ng Dragonfire ang 1,000 nito ng mas mura kaysa presyo ng isang drone. Kaya hindi praktikal sa ekonomiya ang pagpapalipad ng maraming Shahad drone. Isa pang kalamangan ng Dragonfire ay ang halos walang limitasyong bala nito. Ang Type 23 frigates ay may 32 cells para sa anti-air Sea Scepter missiles na medyo limitado. Samantala, ang mga laser ay kayang magpaputok ng walang hanggan sa teorya. Alam ng mga drone operator ang limitasyong ito, kaya sabay-sabay laging umatake ang mga drone bilang grupo at bihira silang mag-isa. Mainam na sagot sa banta ang mga sandatang laser. Pinapayagan nitong makatipid ang barko sa mga misil kapag ginamit kasabay ng mga umiiral na sistema ng depensa sa ere na nasa mga frigate. Ang inobasyong ito ay mahalagang dagdag na proteksyon sa mundong normal na ang digmaang ubusan.
Ang Dragonfire sa ibabaw ng Wolfhound armored na sasakyan ay magiging sandata laban sa mga banta sa ere at makikipagtulungan sa tradisyonal na sistema. Ang nag-iisang naitalang paggamit ng anti-air laser ay ang Iron Beam system ng Israel noong Oktubre 2000 at 24 laban sa unmanned aerial vehicle swarm ng Hezbollah. 7 buwan matapos ang insidente, inilabas ang video ng pag-atake kung saan makikitang nakasabat ang Iron Beam ng humigit kumulang 40 unmanned aerial vehicle ayon sa video at mga ulat. Ayon sa Ministry of Defense, walang ginamit na bahagi ng Iron Beam, kaya tila may mas magaan na bersyon ng sistema. At iyan ang nakikita natin sa video. Maaaring gawing case study ang engkwentrong iyon kung paano gumagana ang Dragonfire sa terrestrial na setup. Pwede rin itong gamitin sa combat aircraft gaya ng Tempest. Mas mura at walang limitasyon ito kumpara sa air-to-air missile. Kaya kapaki-pakinabang sa hindi emergency na sitwasyon kung saan may oras ang piloto pabagsakin ang target. Unti-unti, ang revolusyon ng mga laser weapon system ay lagpas pa sa nakikita. Ang problema sa tradisyonal na sandata ay bukod sa mismong sandata, kailangan pang dalhin ng operator ang mga bala. Ang mga pana ay nangangailangan ng mga palaso. Ang mga assault rifle ay nangangailangan ng mga magazine na puno ng bala. Ang mga kanyon ay nangangailangan ng track-track na bala. At ang mga frigate ay nangangailangan ng mga anti-air, anti-ship, anti-submarine at sea-to-land na mga misil. Buong mga kadena ng lohistika ang binuo para sa mga sandatang ito at maaaring guluhin ng Dragonfire ang sistemang ito. Bagaman hindi ito kasing bilis o kasing epektibo sa pagsira ng malalaki at mabibigat na armadong target. Halimbawa, malabong makadenteng man lang ito ng isang tangke. Sapat na ang bisa nito laban sa mga target na manipis o walang armor basta't may sapat na oras sa target. Kasabay nito, ito ay isang sandata na madaling alagaan sa lohistika at malaking ginhawa para sa mga logistic officer. Maaaring unang malaking case study ang Dragonfire sa epekto ng laser na sandata sa estratehiyang militar. Dahil isinasaalang-alang ng United Kingdom na gamitin ito sa Ukraine sa 2024 sinabi ng dating United Kingdom kalihim ng Depensa Grant Shops na maaaring ipadala ang sistema roon. Dahil panalo ang magkabilang panig, makakakuha ang United Kingdom ng pagkakataon na masubukan sa aktwal na labanan ang kanilang pinakabagong sandata at magkakaroon naman ang mga Ukrainians ng panibagong anti-air system para labanan ang pananakop mula sa silangan, ayon kay Shop. Hindi kailangang perpekto ang Dragonfire para makuha ng Ukrainians. Ayon kay Shop, idinisenyo ang sistema para magamit agad sa aktwal na labanan kahit hindi pa naraan 79% perpekto. Kapag umabot na sa 70%, ilalabas na ito at doon na lang paunlarin habang ginagamit. Ipinapahiwatig nito na ang Dragonfire ay idinisenyo na may layuning baguhin pa sa hinaharap na may puwang para sa mga pagbabago at pagpapabuti base sa aktwal na karanasan sa labanan. Pinatunayan ng digmaan ng Russia at Ukraine ang kahalagahan ng mobile na depensa sa himpapawid na kayang ibigay ng Dragonfire sa laban. Sa pagre-record, wala pa ang sistema sa silangang Europa. Kapag dumami ang Dragonfire, makakabuo ang mobile na unit ng protektibong perimeter na mahirap pasukin ng kalaban. Para sa mga drone na siyang nagtakda sa dalawang pinakamatinding kasalukuyang labanan, ang Gaza at ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mas magiging mura ang pagpabagsak ng drone kaysa ngayon, lalo na sa digmaang ekonomiya. Isang bagay na tinalakay namin ng detalyado sa kamakailang video na ginawa namin tungkol sa Shahed drone na kasalukuyang ginagamit ng Russia. Siguradong panalo ang Dragonfire, lalo na kung mapalakas pa ang lasers para mabilis na pabagsakin hindi lang drone at missile, kundi pati fighter aircraft at satellite. Bababa sa lupa ang pokus ng digmaan para iwasan ang laser fire, mapipilitang lumipad ng mababa ang eroplano, liliit ang armas, lalaki ang konsumo ng gasolina at mapipilitang mag-focus sa stealth ang mga manufacturer. Ang mga disenyo tulad ng 8N Warthog na mukhang lumilipad na tangke ay malulumana dahil magiging sobrang vulnerable sa mga sistemang tulad ng Dragonfire attack. Mas delikado ang mga helicopter dahil mas mabagal sila kaysa combat plane at kailangan pang lumapit sa laser system para maghatid ng kargamento. Mapipilitan ang mga komander na unahin ang tangke, infantry at artilyeriya para linisin ang mga target. Posible ring masaksihan natin ang pag-unlad ng sandatang gaya ng Dragonfire na idinisenyo para patayin ang tao, na walang armor at madaling tamaan kumpara sa drone at missile. Wala pa ngayon ang ganitong kalalakas na laser system. Papasok pa lang sila sa huling yugto ng pagdevelop sa susunod na dekada. At kahit na malalampasan nila ng husto ang Dragonfire at mga katulad na sistema pagdating sa abot, bilis at lakas, susunod pa rin sila sa landas na inilatag ng pinakabagong laser-directed energy weapon ng United Kingdom. Sa huli,
Malabong tuluyang mapalitan ng laser o weapon system ang tradisyonal na sandatang may bala. Ngayon, nasasaksihan natin ang maliit na revolusyon sa pakikidigma na maaaring magdala sa atin sa bagong direksyon. Maraming salamat sa panunood.